So ayun, mga kababayan, may love shoutout po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? And actually po, meron lang po akong gustong reaksyonan ngayon patungkol nga dito sa sinasabi ni Carlo Nograles, no? Si Carlo Nograles, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay kandidato ngayon bilang mayor ng Davao na kinalaban nga ni Duterte kasi kung tutuusin po mga kababayan, kung si Basti po, no, ang tumatakbong presidente ay ang tumatakbong mayor, no, tumatakbong mayor ng Davao, hindi presidente ha. Kung si Basti po ang kumalaban kay Carlo Nograles ay talagang hindi po mananalo si Basti. So the reason why na si Digong ang tumakbong mayor kasi alam niya sa sarili niya na talo talaga si Basti kung tutuusin. So ngayon, sabi kasi ng mga taga Davao, fake news daw yung mga sinasabi ng mga vlogger na meron daw pondo na 51 billion, no? 51 billion para kay Pulong, no, sa proyekto niya na flood control, ngunit hindi daw ito nagamit at hinahanap nga ito ngayon ng mga taga Davao kung saan napunta. Kasi sabi nga ni Ace Barbers, no, na meron daw pondo diyan at sabi din ni Saldico ng Ako Bicol Party List ay simula daw nung naging presidente si Digong, Davao daw ang merong pinakamalaking pondo para sa flood control at tinanggap daw ito ni ah, Pulong Duterte na kapatid ni Baste, anak ni Digong at kapatid ni Sara. So, ngayon, nasaan nga ba ang 51 billion? Kasi kung nandyan pa rin ang 51 billion at nagamit nga para sa flood control, edi sana hindi magsabi itong si Carlo Nograles na tumatakbong mayor ngayon patungkol sa baha-baha sa Davao issue. Na sa Davao daw kunting ulan, baha na daw agad. So, ito nga, pakinggan nyo po mga kababayan, yung ating ipipling video na ang sabi nga dito ni Carlo Nograles, naaawa ako sa Camarines Sur, sa lugar ni BP Leni Robredo na binaha sila at saka natural lang naman yun na talagang malaki ang tubig, malalim kasi may bagyo. Pero tayo sa Davao, mas naaawa ako kasi kunting ulan, baha na. So, bakit hindi tayo maghanap ng magiging mayor o congressman o gobernur sa Davao na masolusyonan yung baha? Kasi kung kayang solusyonan ng ibang lugar, bakit hindi kayang solusyonan sa Davao ng mga Duterte? So ito po, panoorin niyo po ang video. Sulayan nato ang Davao City nga wala na'y baha dito sa Bicol. Namuoy ta sa mga tao dito, ngano, kay dito grabe baha, taas kayong tubig, ngano nagbaha man dito sa Kamsor, tungod kay naay bagyo. Diri sa Davao City, gamay lang ulan, baha na. Sulayan mo nato ang Davao City na walay baha. Nganong makasulti man si Carlo og ingon ani? Nganong lakas loob man si Carlo nga mag-propose og ingon aning klaseng mga pamaagi programa? Kay ginabuhat na ni sa laing syudad, ginabuhat na ni sa laing lugar. So kung kaya, So, yun po, kung narinig nyo, ang sabi ni Carlo Nograles dyan, naaawa siya sa Bicol. Actually, sinabi ko naman yan, tapos in-explain ko ulit kasi Bisaya kasi ang sinasabi niya. Ang sabi niya, naaawa siya sa Bicol kasi binaha daw ang Bicol. Natural lang naman daw yun bahain kasi ulan, may bagyo. Dyan daw sa Davao, konting ulan lang, baha na agad. So, natawa nga siya. Ngayon, kung kaya daw solusyonan ng ibang lugar, yung para hindi baha agad, so bakit hindi kayang gawin diyan sa Davao, 'di ba? So klarong-klaro naman po mga kababayan na talaga namang hindi po ito fake news na ang sabi kasi pag nag-react ka, actually, 'di ba? Kung napanood nyo, pag nag-react ako, kahit ako na lang, wag na yung ibang vloggers. Kasi ako to eh, 'di ba? Kahit ako na lang mag-react. Bakit pag ako nag-react, sabi ko, oh, ang Davao daw, grabe ang baha dyan sa Davao. Oh, ganyan-ganyan. May budget daw yan na 51 billion, ngunit hindi daw napunta sa sa flood control project. So saan nga ba napunta? Ang sagot agad ng mga taga Davao, bakit taga Davao ka ba? O bakit hindi mo subukan pumunta dito kung may baha ba o wala? Ngayon, pag naglabas tayo ng video, sasabihin na naman, hindi sa Davao yan, sa ibang lugar yan. So, kung hindi pala yan sa Davao, sa ibang lugar yan sa Davao, so bakit ipagmamayabang ng mga Duterte na ang Davao, no, malinis, safe na lugar, walang gulo. So, dapat lagyan nila ng label,
no? Hindi porket sinabi mong Davao, Davao agad. Diya? Kasi i-explain ko sa lahat ha, sa mga hindi po nakakaalam at mga DDS na tanga ha. Hindi po porket pag sinabi ni Digong Davao ay buong Davao City at buong Davao na Mindanao. Actually, ang Davao po, maraming part po yan. May Davao de Oro, del Norte, Davao del Sur, at Davao City. So, ang Davao City lang po ang hawak ni Digong. Di ba? Klaro po. Davao City lang po ang hawak ni Digong. Hindi po ang buong Davao. Di ba? Kasi, minsan yung mga DDS, basta pag narinig nilang Davao, safe. Pag narinig nilang Davao, walang baha. Hindi lahat ng lugar sa Davao may baha. Take note. Biruin nyo ha, kung merong Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, no? Binabaha, ito speaking of Nograles, si Nograles mismo taga Davao City. Oh. So, sinabi niya Davao City binaha. So, nakakahiya naman po sa probinsya. Ang probinsya nga dapat yan yung bahain kasi yan yung malapit sa bundok, malapit sa ilog. 'Di ba? Pero bakit ang city mismo ang binaha? 'Di ba? Kaya nga sabi diyan ni Carlo Nograles sa tumatakbong mayor ngayon sa Davao na kalaban ni Digong na hindi kayang kalabanin ni Basti kaya nagpalit sila, si Basti ang vice, si Digong ang mayor. Oo. So, ibig sabihin hindi po pala ako fake news. 'Di ba? Kasi mismong si Carlo Nograles nagsabi naaawa ako sa mga nasalanta ng bagyo at binaha sa Bicol kasi actually wala naman tayong magawa kasi yung natural na bahain sila kasi bagyo yun. Pero bakit tayo dito konting ulan baha agad? 'Di ba? So ngayon ninyo sabihin na magaling ang mga Duterte mamuno. Bakit mismo ang City of Davao binaha? So anong nangyari? Nasaan yung mga irrigation, yung mga drainage ano nila diyan, palalim ng drainage para solusyonan na hindi magbara yung tubig, 'di ba? Nasaan yung flood control, 'di ba? So bakit magaganyan si actually former Congressman Carlo Nograles kung hindi totoo? Hindi naman pwede nating sabihin na fake news si Carlo Nograles kasi hindi siya taga Davao. Kaya nga tumatakbo siyang mayor sa Davao. So, ibig sabihin, taga Davao siya. City pa. Oh. Tapos ngayon, sasabihin, hindi ka naman taga Davao. Wala kang alam. Hindi yan totoo na may baha sa Davao. Mismong si Nograles na nagsabi, na binaha sa Davao. Diba? So, anong sabi ni Nograles dyan? Maghanap na po kayo ng panibago. Palitan nyo na po yung kasalukuyan. Bakit? Kung ang ibang lugar na solusyonan yung kunting ulan baha, bakit sa Davao hindi? Ilang henerasyon na. Tumakbong mayor dyan si Digong, sumunod si Sara, sumunod si Basti, 3 henerasyon, pang-4 na si Digong. Actually, second generation sila, pero 3 dekada na, 3 ano na sila. Actually, 3 term. Oo, una si Digong, naging mayor dyan for almost 20 years daw, sabi niya. Bakit baha pa rin ang Davao? Pinalitan siya ni Sara kasi nagpresidente si Digong, baha pa rin ang Davao. Pinalitan ni Basti kasi nag-vice president si Sara, baha pa rin ang Davao. So, ano ba talaga ang problema? Yung baha o yung mga namuno? So, hindi naman po pwede na palitan mo yung langit. Diba? Mga mga DDS ha, hindi po pwede na problema ng langit yan. Problema po talaga ng namumuno. Si Digong, ilang dekada siya dyan na naging mayor, baha ang Davao. Pinalitan siya ni Sara kasi tumakbo siyang presidente, baha ang Davao. Pinalitan si Sara ni Basti kasi tumakbong vice president si Sara, baha pa rin sa Davao. So sino ba ang may problema? Yung ulan, yung baha, o yung namuno? Hindi naman po pwede na ang ulan, ang atmosphere at ang lugar, ilipat natin ang Davao sa Manila para hindi bahain. Hindi naman po pwedeng ganun. So, ang pwede natin gawin dyan, palitan. Palitan ang namuno. Kasi nasa namuno yan eh. Hindi naman yung lugar ang pwede mong palitan. Kung pwede nga lang palitan ang Davao ng Taguig, why not? Napakahirap naman po ipalit ang Taguig sa Davao. Hindi naman po papayag ang mga taga-Taguig na ilipat sila sa Davao. Naku, doon na masingil si Cayetano ng 10,000 yan. Diba? So, ang mabilis na solusyon dyan, kung hindi kayang gawin ng Davao at kayang gawin ng ibang lugar, palitan nyo na yung namuno dyan. Ganun lang, di ba? Tama ba ako, mga kababayan? So, napakaklaro. Logic lang. Kung hindi kayang palitan ang 3 termino dyan ng mga tatay, anak-anak, palitan nyo ng bago.
Hindi po pwede na ang lupa ang palitan. Pag pinalitan nyo yung lupa dyan, malamang sa malamang, mawala yung mga nakatayong bahay dyan, pati tao. Oh, so hindi po pwede na ang Makati ipalit sa Davao kung hindi papayag ang mga Binay. Di ba? So palitan nyo ng namumuno. Yun ang mabilis na solusyon. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.